3 dekada, 30 taon akong nagwalis, nagkuskos, nagpupunas. Ang sahig ng malaking gusaling ito, ang mga bintanang salamin na umaabot sa langit, ang mga banyo na mas malinis pa sa sarili kong tahanan. Lahat yan, produkto ng aking pagod, ng aking pawis na hindi nakita ng sinuman. Ako nga pala si Mang Edison, ang anino na laging nagliligpit pagkatapos ng lahat ng inyong kasiyahan at pagmamadali. Ang mga anak ko, lumipad na. Bawat isa, may sariling pugad, may sariling pamilya. Ako, naiwan dito, sa loob ng konkretong kabaong na ito na tinatawag nilang opisina. Ang kinikita ko, sapat lamang. Sapat para sa isang tasa ng kape sa umaga, isang pirasong tinapay, at ang upa sa maliit kong kwarto na amoy lumot. Hindi ako umabot sa pagtatapos. Ang utak ko, sabi nila, mabagal. At si Mr. Alan, ang manager na ang buhok ay mas makintab pa kaysa sa sahig na kalilinis ko lang, yun ang palagi niyang ipinapaalala. Edison! Ang boses niya ay parang isang kristal na binabasag sa semento, matalim. Laging mayroong galit na nakaimbak sa bawat letra ng aking pangalan. Nasa pantry ako noon, nagpupunas ng mga baso na iniwan ng mga empleyado. Ang amoy ng lumang kape at matamis na pulbos ng creamer ay nakakabara sa aking ilong. Ano po yun, Mr. Alan? Ang boses ko halos pabulong lang. Hindi ko siya tinitingnan. Ang pagtingin sa kanya ay parang paghamon at wala akong lakas para doon. Tingnan mo tong sahig sa labas ng opisina ko. Parang hindi ka naman nagtatrabaho ah. Hindi ba't sinasabi ko sa'yo na bawal ang dumi sa paligid ko? Hindi ba't ang sahod mo ay binabayad para maging walang mantsa ang mundong dinadaanan ko? Mabilis akong naglakad palabas sa harap ng pinto ng kanyang opisina. Nakabuhos ang isang lawa ng mainit na kape. Brown na brown, umaalpas pa ang singaw. Isang mensahe. Kuskusin mo na yan, Edison. At kung makita ko pa ang isang butil ng latak na yan, ipapabawas ko sa sweldo mo ang oras na ginugol mo sa pagpapahinga mo. Naramdaman ko ang init ng kape sa aking mga kamay habang kinukuha ko ang map. Ang mga paa ko ay naninigas. 3 taon na akong sinasaktan ng ganito. Minsan, kinukuha niya ang basahan na pinaglilinis ko sa banyo at ibinabato sa akin. Minsan, ang tubig na pinambabanlaw ko ng kanyang sapatos ay ibinubuhos niya sa sahig. Bakit ka ba kasi ganyan, katanga Edison? Patuloy niya, nakasandal sa pintuan, nag-aayos ng kurbata. Kahit simpleng paglilinis, nagiging problema. Siguro, kung nag-aral ka ng mabuti, hindi ka ngayon nagiging basahan ng mga tao. Ang bawat salita niya ay matalim na karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Hindi ako sumagot. Ang pagkatao ko, matagal ko nang inilibing sa ilalim ng mga patong ng dumi na aking nililinis. Tumanda ka ng mahirap, Edison, dahil mahina ang utak mo. Umagulhol ako sa loob. Sa labas, ang aking mga kamay ay nagkukuskos. Ang tunog ng brush sa marmol, ang tanging tugon ko sa kanyang panginsulto. Isang linggo pagkatapos niyon, nangyari ang pinakamasakit. Nagmamadali si Mr. Alan. May meeting sa taas na palapag. Hawak niya ang isang tasa ng bagong timplang kape. Nakita niya ako. Nagpupunas ng salamin sa hallway. Tumabi ka nga dyan, matandang salbahe. Sigaw niya. Hindi ako nakaiwas ng sapat. Naramdaman ko ang bigat ng mainit na likido. Tumapon ang kape sa aking dibdib. Dumaloy sa uniforme ko. Dumampi sa aking balat. Ang init, parang asido. Aray ko! Ang tanging lumabas sa aking bibig. Tiningnan niya ako, walang kahit na anong pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay parang isang yelo. Pasensya ka na, Edison ha. Pero tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka pa rin marunong gumalaw. Tingnan mo, ang uniforme mo. Sira na. Maglinis ka ng alan dyan. Umalis siya. Iniwan akong nanginginig sa init at kahihiyan. Ang amoy ng kape ay hinaluan ng singaw ng aking pawis na bumabalot sa akin. Tiningnan ko ang mantsa. Parang
Isang malaking katanungan na hanggang kailan ako magtitiis. Kinabukasan ang pagod ko ay dinoble. Kailangan kong maging maaga. Kailangan kong maging invisible. Ang takot na matagal nang mas masakit kaysa sa kape sa aking balat. Alas 5 pa lamang ng umaga ay gumigising na ako. Ang araw ay hindi pa sumisikat, walang oras para sa almusal. Hindi na ako nag-aabalang magtimpla ng kape. Tumakbo ako. Ang aking lumang sapatos ay humahampas sa semento ng kalsada. Kailangan kong makarating bago mag-alas 6. Ang puso ko nagpapatugtog ng mabilis na ritmo. Ang hangin ay malamig humahampas sa aking muka. Ang mga gusali ay tahimik pa. Mga higanteng natutulog. Nasa gitna ako ng kalsada malapit sa isang malaking interseksyon. Bigla, isang anino, isang batang babae. Maliit, tumakbo, nagmamadali. Parang may hinahabol o may tinatakasan. Hindi ko na naisip, ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya. Parang isang pelikula na umiikot ng dahan-dahan. Isang itim na sasakyan na mabilis. Ang tunog ng makina. Isang ungol na lumalaki. "Isabel!" Sigaw ng isang tinig mula sa malayo. Isang babaeng sumisigaw. Nang marinig ko ang tunog, hindi ito simpleng pagbangga. Isang malakas na tunog. Isang nakakabinging tunog ng metal at laman na nagkabanggaan. Tumilapon ang bata. Tumigil ang aking pagtakbo. Ang mundo ko huminto sa isang iglap. Ang takot na mahuli sa trabaho ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang mas matinding takot, ang takot para sa buhay. Hindi ko alam kung paano ako nakakilos. Ang aking mga tuhod na laging nananakit sa pagkuskos ay biglang nagbigay ng lakas. Tumakbo ako patungo sa nakahandusay na bata. Ang sasakyan nagpatuloy. Isang mabilis na takas. Ang ingay ng gulong ay umalis. Isang pag-iwan. "Bata!" Lumuhod ako sa tabi niya. Ang dugo umaagos mula sa kanyang ulo. Kulay pula na likido na kumakalat sa aspalto. Ang uniforme ko, nalukuban ng putik at dumi mula sa pagkapit ko sa kanya. "Iha! Gumising ka, Iha!" Ang mga mata niya ay nakapikit. Ang katawan niya ay hindi gumagalaw. At ang amoy ng gasolina at sariwang pulang likido ang bumalot sa akin. Ang aking kamay ay nanginginig habang dinadampian ko ang kanyang pisngi. Malamig. "Tulungan niyo ako!" Sigaw ko sa hangin, walang tao. Ang mga ilaw ng gusali ay nagsisimula palang magbukas. Kinuha ko siya. Ang bigat niya, nakakagulat. Parang walang laman. Binuhat ko siya at iniligay ko sa aking mga braso. Ang aking likod ay masakit pero hindi ako tumigil. "Ospital! Kailangan kitang madala sa ospital!" Tumakbo ako ulit. Hindi na ito pagmamadali para sa trabaho. Ito ay pagmamadali para sa isang bagay na bago ko lang nakilala. Ang aking mga paa parang hindi ko na pag-aari. Sumusunod lang sa utos ng aking puso. Nakarating ako sa emergency room ng pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang malamig na tiles sa sahig ay dumampi sa aking mga paa. Hindi ko na alintana. "Tulungan niyo po ako. Nasagasaan po siya." Ang boses ko ay garalgal. Dali-daling kinuha ng mga nurse ang bata. Ako, naiwan sa labas, basa ng pawis. May mantsa ng dugo ang aking mga kamay. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. Alas 8 na. 2 oras akong huli. 2 oras na hindi ko naisip ang trabaho. "Mang Edison, ikaw ba yan?" Isang boses, isang babaeng nagmamadali. Ang buhok ay magulo. Ang damit ay gusot. Lumabas siya ng ospital at humihingal. "Sino po kayo?" Tanong ko. "Ako si Aling Cora. Si Aling Cora. Ang yaya po ni Isabel. Nagtatampo po kasi siya sa akin eh. Tumakbo po papalayo. Sinisigawan ko lang siya kanina. Hindi ko inakala na lalabas siya sa kalsada." Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Saan po siya dinala?" "Sa loob. Dinala na nila. Kailangan daw ng agarang operasyon." Salamat po. Salamat po. Kayo po ba ang tumulong sa kanya?" "Oo, pero kailangan ko na talagang umalis."
Ang takot ay bumalik mas matindi kaysa dati. Huli na ako. Sigurado. Mawawalan ako ng trabaho. Sandali lang po, Mang Edison. Hintayin niyo po ako. Naku, pakiusap. Wala na akong oras sa Aling Cora. Kailangan kong humarap sa manager ko. Tumango siya ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Tumakbo ako palabas. Ang isip ko ay halo-halo. Ang imahe ng bata na bumagsak, ang matinding tunog ng banggaan, at ang galit ni Mr. Alan. Pagdating ko sa opisina, 8:30 na. Ang lobby ay puno na. Ang mga empleyado ay nagtataka. Hindi pa nila nakikitang naglalakad sa umaga ang isang janitor. Hinarap ako ni Mr. Alan. Nakatayo siya sa tapat ng elevator. Ang kanyang muka ay kulay ubi na sa galit. Edison, sa wakas! Alam mo ba kung anong oras na? Ang boses niya umalingaw-ngaw sa buong lobby. Ang mga tao ay lumingon. Pasensya na po, Mr. Alan. May nangyari lang po ang emergency. Emergency? Ano? Nagkasakit ka ng bigla? O baka naman nakita mo ang salamin sa sahig at nag-isip ka kung paano ito lilinisin? Walang emergency sa trabaho ko, Edison. Walang excuse. Nasagasaan po kasi ang isang batang babae sa kalsada. Tinulungan ko lang po. Nasagasaan? At ano naman ang pakialam ko sa mga pulubi sa labas? Ang trabaho mo dito. Tinanggal ka na. Wala ka ng sweldo. Lumabas ka na dito bago ko patawagin ng security. Ang mga salita niya ay parang suntok sa sikmura. Pakiramdam ko, ang aking mga tuhod ay sumuko. 3 dekada. Tapos na. Mr. Alan, pakiusap. Kailangan ko po ng trabaho. Wala na. Umalis ka na nga lang. Kasabay ng kanyang pagsigaw, bumukas ang elevator. Lumabas ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang aura niya ay nagpapatahimik sa buong paligid. Siya, si Mr. Chua, ang CEO. Ang pangalan niya ay laging binabanggit ng may paggalang. Minsan, may takot. Ano ang nangyayari dito? Ang boses ni Mr. Chua, kalmado ngunit may bigat. Napatingin si Mr. Alan sa kanyang boss. Biglang nagbago ang ekspresyon. Ang mukha niyang galit ay naging pilit na ngiti. Mr. Chua, magandang umaga po. Wala po to. Nag-aayos lang po ako ng isang maliit na issue sa staff. Tumingin siya sa akin. Ang mata ay nagbabanta. Ang janitor na to, si Edison po, ay hindi sumusunod sa oras. Huli na siya ng halos 2 oras. At ano ang dahilan ng pagkahuli? Tanong ni Mr. Chua, ang tingin ay direkta sa akin. Wala siyang karapatang magpaliwanag, Mr. Chua. Hindi siya kabilang sa mga taong pinapayagan kung magkaroon ng emergency. Siya ay tanggal na. Huminga ako ng malalim. Ito na. Wala na. Nasagasaan po ang isang bata sa kalsada, sir. Hindi ko po siya kayang iwanan. Dinala ko po siya sa ospital. Napakunot ang noo ni Mr. Chua. Tumingin siya kay Mr. Alan. Ang kanyang tingin ay nagiging mas matalim. Nasagasaan? At ikaw, tinulungan mo? Opo, sir. Wala po akong magawa. Hindi na siya kasama sa kumpanya, Mr. Chua. Hindi ko kailangan ng mga bayani dito. Kailangan ko ng mga taong sumusunod sa utos. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng cellphone ni Mr. Chua. Isang matinis na ringtone. Tiningnan niya ang screen. Ang kanyang muka biglang nagbago. Ang dating kalmado ay napalitan ng isang matinding pag-aalala. Patawad. Pero kailangan ko munang umalis. Sabi ni Mr. Chua kay Mr. Alan, hindi na nagpaliwanag. Tumakbo siya patungo sa exit. Ang kanyang mahakbang ay mabilis, halos sumusunod sa dating takbo ko kanina. Saan po siya pupunta? Tanong ko kay Mr. Alan, hindi ko mapigilan. Wala kang pakialam, umalis ka na nga dito. Ngunit bago pa man makatapak palabas, bumalik si Mr. Chua kasama si Aling Cora na humahabol sa kanyang likuran. Ang yaya ay umiiyak ngunit mayroong pag-asa sa kanyang muka. Aling Cora, saan mo siya dinala at ano ang nangyari? Dinala ko po siya sa ospital sentro. Tinakasan po siya ng sasakyan. Mabuti na lang at hindi malala po ang sugat niya sa ulo, sir, pero kailangan po ng atensyon. Tumingin si Mr. Chua kay Aling Cora.
Cora, at ano naman ang mga sinabi ng doktor? Stable na po Mr. Chua pero kailangan pa po ng obserbasyon. Ang sabi po ng mga nurse, kung hindi dahil sa mabilis na pagdating ng tulong, baka hindi na niya natapos ang pangungusap. At sino naman ang tumulong sa kanya? Tanong ni Mr. Chua, ang tingin ay nakapako sa akin. Siya po sir, ang matandang lalaki. Siya po ang bumuhat sa kanya. Tinanong ko po siya pero nagmamadali daw po siya sa trabaho. Si Aling Cora ay lumapit sa akin, hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang palad ay may init at tanginginig. Salamat po Mang Edison ha, maraming salamat po talaga. Tumingin si Mr. Chua kay Mr. Alan na ngayon ay namumutla na. Ang dating kayabangan ay naglaho, napalitan ng takot na mas matindi kaysa sa takot ko noong una. Mr. Alan, malamig na sabi ni Mr. Chua. 8:30 na, hindi ka nagtatrabaho. Nagpapahinga ka ba sa loob ng opisina habang may kaguluhan sa labas? Sir, hindi po. Nag-aayos po ako ng problema. Si Edison po ang... Tumigil ka, putol ni Mr. Chua. Nakarating sa akin ang balita. Hindi lang ngayon, matagal na. Ang pagbuhos ng kape, ang pag-insulto sa mga empleyado, ang pag-insulto sa taong nagtatrabaho para sa akin. Ang mga mata ni Mr. Alan ay naghahanap ng tulong sa paligid. Ngunit ang mga empleyado ay tahimik, nakatingin sa sahig. Alam nilang lahat. Mr. Alan, patuloy ni Mr. Chua, ang kanyang boses ay nagiging mas mababa. Ang kumpanyang ito ay hindi para sa mga taong nagpaparamdam sa iba na sila ay walang halaga. Ikaw ay tanggal na ngayon. Umalis ka na ngayon din. Hindi, Mr. Chua, pakiusap. May pamilya ako. May utang ako. Nagmamakaawa si Mr. Alan. Ang dating manager na mayabang ay ngayon ay naglalakad na parang basang sisiw. Ang pamilya mo? Eh ano naman ang tingin mo kay Edison? Wala bang karapatan ng isang matandang nagtatrabaho ng sapat para tratuhin ng may dignidad? Sir, nagkakamali po kayo. Hindi ko intensyon na... Sapat na. Security? Dalawang gwardya ang lumapit kay Mr. Alan. Ang dating manager ay hinatak palabas. Ang kanyang mga reklamo ay unti-unting nawala sa tunog ng mga elevator na nagsasara. Naiwan kami ni Mr. Chua, si Aling Cora at ang katahimikan ng lobby. Tumingin si Mr. Chua sa akin. Ang kanyang muka ay malumanay na ngayon. Ang bigat ng pag-aalala ay napalitan ng pasasalamat. Bang Edison, sabi niya. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko may babalik ang utang ko sa'yo. Wala po akong hinihingi, sir. Ang importante po ay buhay po ang bata. Hindi, mahihingin ako. Huwag mo nang linisin ang mga sahig ko. Napakunot ang aking noo. At paano po, sir? Ano naman po yun? Hindi ka na janitor. Hindi na ikaw ang anino sa likod ng mga pader. Ang anak ko, si Isabel, kailangan niya ng mapagkakatiwalaan. Kailangan niya ng taong may puso. Hindi tulad ng mga taong nagpapanggap na importante. Sir, gusto kitang kunin bilang personal na tagapag-alaga ni Isabel. Driver, kasama sa bahay. Mas malaki ang sweldo kaysa sa buong taon mong kinikita dito. Hindi mo na kailangang maglinis pa ng mga dumi. Ang trabaho mo ay bantayan siya. Siguraduhin mong ligtas siya. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang malakas na buhos ng tubig. Ngunit tubig na nagpapabuhay, hindi nagpapapasok. Ang aking mga mata ay nanumbalik. Ako po, sir. Mag-aalaga po ng anak nyo. Ikaw ang nagpakita ng tunay na halaga ng pagkatao mo sa araw na to. Ang pagiging janitor ay hindi sukatan ng utak, kundi ng puso. Pero sir, wala po naman akong alam sa pag-aalaga ng bata. Wala po akong karanasan dyan. Mayroon kang karanasan sa pagiging tapat at pagiging tao. Yun ang kailangan ko. Kinabukasan ng mundo ko ay nagbago. Ang aking lumang kwarto na amoy lumot ay iniwanan. Pumunta ako sa mansyon ni Mr. Chua. Isang lugar na ang sahig ay gawa sa marmol na hindi ko na kailangang kuskusin. Ang mga kortina ay makapal at ang hangin sa labas ay malinis. Nandoon na si Isabel,
Nakaupo sa isang malaking sofa, nagbabasa ng libro, mukha siyang masigla na, may bahagyang pasa sa noo. Mang Edison, sabi niya, ang kanyang boses ay maliit ngunit malinaw. Oh, kumusta ka na, iha? Lumapit ako. Ang aking mga kamay na sanay humawak ng walis ay ngayon ay nanginginig sa paglapit sa kanya. Maayos na po ako. Salamat po sa pagligtas niyo sa akin, ha? Wala yun, iha, sabi ko. Pumasok si Mr. Chua. Mang Edison, ito ang iyong magiging kwarto. Malapit ka sa kwarto ni Isabel. Si Aling Cora ay mananatili muna para sa transition, ngunit ikaw na ang magiging pangunahing tao niya. Salamat po, sir. Hindi ko po talaga to malilimutan. Mag-umpisa na tayo. Kailangan mo siyang sunduin sa eskwelahan mamaya. Ang unang araw ko bilang tagapag-alaga ni Isabel ay puno ng kaba. Ngunit habang lumilipas ang oras, habang nakikita ko ang ngiti niya, ang kanyang pagiging usisa, ang takot ko ay napalitan ng isang kakaibang init. Ang aking mga kamay na dati ay may kalawang at amoy bleach ay ngayon ay humahawak sa kanyang bag, nagbubukas ng pinto para sa kanya. Isang gabi habang naghahanda ako ng hapunan dahil sinabi ni Mr. Chua na mas gusto niya ang simpleng luto kaysa sa luto ng chef. Narinig ko ang isang kakaibang ingay mula sa sala. Pumasok ako, si Isabel, nakaupo sa sahig. Naglalaro ng isang maliit na laro ang robot. Anong ginagawa mo dyan, iha? Sinusubukan ko pong ayusin to, Mang Edison. Hindi na po gumagana. Bakit hindi mo ipatawag si Mr. Chua? Nako, masyado po siyang busy. At saka sabi po ni Aling Cora, ikaw daw po ang marunong mag-ayos ng mga sirang bagay. Natawa ako. Sino nagsabi kay Aling Cora niyan? Kayo po. Noong tumutulong ka po sa akin sa ospital, sabi nyo, kailangan kong ayusin ang sarili ko bago ako matanggal sa trabaho. Sabi ko, ganoon ka rin pagdating sa mga bagay na sira. Napahinto ako. Ang aking mga salita na binitawan sa gitna ng takot at pagmamadali ay naging batayan ng pagtitiwala niya. Sige, titingnan natin. Lumhod ako. Ang robot ay maliit, may mga maliliit na tornilyo. Kinuha ko ang isa sa maliit na screwdriver mula sa toolbox na ibinigay niya sa akin. Ang aking mga daliri na sanay sa paghawak ng walis ay maingat na naghahanap ng mekanismo. Ito, iha. Masyadong maluwag. Kapag naayos na natin to, aandar na ulit yan. Napanood niya ako nagtatrabaho. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang aking isip, na sinasabing mabagal, ay mabilis na nag-isip ng geometry ng mga pyesa. Pagkatapos ng ilang minuto, kinabit ko ang huling pyesa. O siya, subukan mo na. Tumawa siya. Gumana. Maraming salamat po, Mang Edison. Wala yun, iha. Ang pagbabago ay hindi lamang sa aking sweldo o tirahan. Ito ay ang pagbabago sa aking pagkatao. Sa wakas, mayroon akong silbi na hindi nakatali sa dumi at abo. Ako si Edison, ang taong nagligtas sa anak ng CEO. At ngayon, ang taong nag-aayos ng mga robot. Makalipas ang ilang buwan, ang buhay ko ay naging malambot. Si Mr. Chua ay hindi lang nagbigay ng trabaho. Binigyan niya ako ng paggalang na hindi naranasan sa loob ng 30 taon. Isang hapon habang naglalakad kami ni Isabel sa hardin, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Si Isabel nakatingin sa akin, malalim ang pag-iisip. Mang Edison, ano yun, iha? Bakit po kayo nagtatrabaho bilang janitor sa simula? Ang tanong ay direkta, walang balat. Dahil yun ang trabaho na nakuha ko, iha. Yun ang nagbibigay sa akin para makakain. Pero, hindi niyo po gustong maging janitor, tama po ba? Sino ba naman ang gustong maging mababa ang tingin para sa iba? Yun ang unang beses na gumamit ako ng ganoong salita. Bakit po kayo nagpapaapi kay Mr. Alan? Dahil takot ako, Isabel. Takot ako mawala ng lahat. Ang aking mga anak ay hindi na bumalik. Ang trabaho ko kahit kailan ay hindi sapat para sa kanila.
kaya tinitiis ko ang bawat insulto. Pero ang pagtitiis po ay hindi po laging tama, Mang Edison. Alam ko na ngayon. Dapat po, nagreklamo kayo noon pa. Wala akong boses noon, iha. Ngayon, mayroon na. Mang Edison, kumusta si Isabel? Masigla po siya, sir. Nag-aaral po siya tungkol sa physics ngayon. Salamat sa'yo. Ang buhay mo ay hindi na magiging mahirap. Huwag ka mag-alala sa anumang bagay. Ang anak ko ay ligtas. At yan ang pinakamahalaga. Sir, gusto ko lang pong itanong, paano niyo po nalaman ang tungkol kay Mr. Alan? Ang aking asawa, ang ina ni Isabella ay nakita ang lahat. Nakita niya ang pagbuhos ng kape sa iyo, linggo, bago pa ang insidente. Nag-iwan siya ng mensahe sa akin. Sinabi niya na may isang tao sa kumpanya na hindi dapat manatili, isang taong nagpapababa sa dangal ng iba para lang magmukhang mataas. Sige na, Mang Edison, sunduin mo na ang prinsesa mo. Sumakay ako sa likod ng manibela ng mamahaling sasakyan. Ang balat ng upuan ay makinis, hindi na malamig na metal. Ang susi sa makina ay hindi na susi ng paglilinis kundi susi ng pag-asa. Tara na, Isabel, sabi ko nang makita ko siya sa pintuan. Nakasuot ng kanyang uniforme, hawak ang kanyang backpack. Saan po tayo pupunta, Mang Edison? Sa paaralan, iha. Pagkatapos uuwi tayo sa isang tahanan na puno ng pag-asa. Ang makina ay umungol ngunit ito ay isang malambing na tunog, hindi isang ungol ng galit. Ang mga gulong ay umiikot sa sementadong daan, hindi na nagmamadaling tumakas mula sa takot, kundi naglalakbay patungo sa isang bagong simula. Ang aking buhay na halos 3 dekada nang nakabaon sa dumi ay sa wakas ay huminga na ng malalim. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana ay nagustuhan niyo po ito. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.